Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Paulo Fernandez at ngayon, susuriin natin ang paksang mangalihim ng saging. Superfood o lason depende sa paggamit. Napakadelikado. Kahit isang saging lang. Kapag kinain kasama ngang isa sa 5 pagkain, ay maaring maging banta sa ating mga nakatatanda. Hindi ko ito sinasabi para takutin kayo. Ang dahilan kung bakit ako nagsalita ay dahil nasaksihan ko mismo ang napakaraming malungkot na trahedya na naganap dahil lang sa isang nakasanayang almusal na inakala nating nakakabuti sa kalusugan. Ang pinakahuling kaso ay ang kay G. Santos, isang 69 taong gulang na residente ng Quezon City. Siya ay isang retirado na nakatira mag-isa at labis na nag-aalala sa kanyang kalusugan. Hindi siya naninigarilyo, hindi uminom ng alak, at naglalakad ng 3 kilometro araw-araw. Kumakain din siyang saging tuwing umaga. Sa paniniwalang ito ay mabuti para sa kanyang pangangatawan, panunaw, at kalusugan ng puso. Ngunit bigla na lang, simula nung nakaraang linggo, pagkatapos ng almusal, nakaramdam siyang pagkabingi, pagdamingas, mabilis na pagtibok ng puso, at pagka-discomfortable. Sa simula, inakala niyang ito ay dahil sa katandaan at hindi niya gaanong pinansin, kaya hindi siya agad nagpunta sa ospital. Nang payuhan ng kanyang nga anak na magpa-general check-up, doon lang niya nalaman ang resulta. Abnormal na potassium level sa dugo, pagina ng liver function, at digestive system overload. Sa sandaling iyon, ang buong pamilya ay nabigla. Alam niyo ba kung ano ang sanhi? Hindi ito dahil sa pre-existing condition. Karamihan sa mga ito ay nakmula sa maling kombinasyon ng pagkain, hindi ito bihira. Ayon sa isang ulat ng Philippine Nutrition Council noong 2021, 36% ng populasyon na 55 taong gulang pataas ay nakakaranas ng iba't ibang problema sa presyon ng dugo, panunaw, at cardiovascular na may kaunayan sa maling pagkonsumo ng saging. Hindi ko sinasabing masama ang saging. Sa katunayan, kung kakainin ng tama, ang saging ay isang superfood. Ngunit kung kakainin sa maling oras, sa maling paraan, o maling tao, ang lahat ng benepisyong saging ay mawawala at maaari pa itong magdulot ng stress sa atay, bato, at cardiovascular system. Marami ang nag-isip na ang saging ay ginto at mas marami ang mas mabuti. Ngunit kung hindi mo namamalayan na kinakain mo ito kasama ng mapakaing hindi tukma sa saging, ang gintong iyon ay maaring maging lason. Kaya, ano ang mga pagkaing iyon? Bakit delikado ang pagkain ng saging kasama ng mga ito? At sino ang mga taong hindi dapat kumain ng saging sa ganoong paraan? Sa ilang sandali, detalyado kong susurin ang bawat isa sa mga ito. Kasama ang malinaw na dahilan at resulta ng walang pagtatago at hindi lang ito babala. Ibibigay ko rin sa inyo ang mga ginintuang kombinasyon na magpapalaki sa mga benepisyo ng saging mula sa pagpapabuti ng pagtulog at memorya hanggang sa pagprotekta sa cardiovascular at digestive system. Kaya, kung kasama ang saging sa inyong almusal, ang video na ito ay maaring ang susi para makalayo kayo sa sakit at gamot. At kung sa tingin niyo ay kapakipakinabang ang impormasyong ito, huwag mag-atubiling i-click ang subscribe button, hindi para sa akin. Para ito sa kalusugan ninyo at ng inyong mga mahal sa buhay. Ilang minuto lang ang panonood ng video. Ngunit minsan, maaari nitong pahabain ang ilang dekada ng malusog at payapang buhay. Ngayon, bago pa kayo muling makamalis sa pagkain, nais kong malinaw na ituro ang 5 pinakamasamang kombinasyon sa saging na hindi namamalayan na ginagawa ng maraming Pilipino araw-araw. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang isang nakakagamot na pagkain ay nagiging lason sa katawan, ngunit walang nagbabala sa inyo. Una, saging at gatas. Inakala nating maganda, ngunit nagdudulot ng pagkabingi at gas. Maraming tao ang naniniwala na ang isang saging at isang basong gatas sa umaga ay nagbibigay ng sapat na enerhiya para sa buong araw. Mukhang makatuwiran at maginhawa rin.
Ngunit kung lampas 50 taong gulang na kayo, ang kombinasyong ito ay isang bitak dahil hindi na kagaya ng dati ang inyong digestive function. Ang saging ay mayaman sa soluble dietary fiber at ang gatas ay naglalaman ng lactose, isang uri nga asukal na mahirap digest para sa karamihan ng maasyano. Kapag kinain ang dalawang ito ng sabay, nagiging mahirap para sa katawan na iproseso. Pinapabilis ang proseso ng fermentation sa bituka at lumilihang gas na nakdudulot ng pagkabingi, pagdihay, at patuloy na pagdudual. Ayon kay Dr. Reyes ng Philippine Association of Nutrition, kung nakakaramdam kayo ng pagkabingi at kawalan ng sigla pagkatapos kumain ng saging at gatas sa almusal, iyon ay senyales na nilalabanan ng inyong katawan ang tila malusok na pagkain. Pangalawa, saging at kamot, kaunting benepisyo, napakaraming pinsala. Ang saging at kamote ay parehong mayaman sa potassium, isang mineral na mahalaga para sa pagkontrol ng presyon ng dugo at pagprotekta sa cardiovascular. Ngunit kung sobra ang pagkonsumo, ang potassium ay nagiging pabigat sa bato, lalo na para sa mga taong may kidney disease, high blood pressure, o umiinom ng diuretics. Kapag ang potassium concentration sa dugo ay lumampas sa pinapayagang antas, humahantong ito sa isang kondisyon na tinatawag na hyperkalemia. Sa simula, maari lang kayong makaramdam ng pagkapagod, mabilis na pagtibok ng puso, at panghihina ng kalamnan. Ngunit kung magpapatuloy sa mahabang panahon, maari itong makaapekto sa tibok ng puso at magpataas ng panganib ng kidney failure. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa na Filipino Heart Center noong 2022, ang mataong 60 taong gulang pataas na patuloy na kumakain nga mga pagkaing mayaman sa potassium ng walang kontrol ay halos doble ang panganib ng kidney failure kaysa sa mga taong may balanseng dieta. Pangatlo, saging at mais. Ang pagtaas ang blood sugar na walang inaasahan. Ang mais ay isang pamilyar na pagkain para sa mga piknik, merienda sa hapon o magaan na pagkain sa bahay. Ngunit ang mais ay may napakataas na glycemic index. Kapag kinain kasama ngang saging na naglalaman ng maraming natural na asukal, mabilis na tumataas ang blood sugar na nagdudulot ng instability sa katawan. Kung may prediabetes kayo o umiinom gamot para sa blood sugar control, ang kombinasyong ito ay lubhang mapanganib. Kabilang sa mga sintomas ang pagkapagod, pagkahilo, pagkauhaw, at mabilis na pagtibok ng puso, at sa kalaunan, nawawala ang kakayahang kontrolin ang blood sugar. Nakalulungkot na maraming tao ang nag-isip na ito ay isang magaan na merienda nang hindi nila nalalaman na inaatake nila ang kanilang pancreas at pinapahina ang kanilang metabolic system araw-araw. Pang-apat, saging at patatas. Sobrang daming carbohydrates, nakdudulot ng indigestion. Ang saging at patatas ay parehong naglalaman ng carbohydrates, isang mahalagang nutrient para sa enerhiya. Ngunit kapag kinain ng sabay, ang malaking daming ang carbohydrates ay nagdudulot ng overload sa tiyan at bituka, lalo na para sa mga nakatatanda na may mahinang digestive function kaysa sa mga kabataan. Ang tiyan ay kailangang maglabas ng mas maraming digestive juices. Samantala, bumababa ang digestive enzymes sa katawan habang tumatanda. Bilang resulta, nakakaramdam kayong pagkabingi, gas, hindi magandang panunaw, at maaari pa itong humantong sa matagalang constipation. Ayon sa Philippine General Hospital, kung ang isang nakatatanda ay kumakain ng maraming carbohydrates sa isang pagkain ng walang gulay o sapat na tubig, ang probabilidad na makaranas ng digestive problems ay 35% na mas mataas kaysa sa mga taong may balanseng dieta. Panlima, saging pagkatapos uminom ng beer. Doble ang suntok sa atay. Maaring magulat kayo, ngunit maraming tao, lalo na ang lalaki sa kalagitnaan ng edad, ang may kaugaliang kumain ng saging pagkatapos uminom ng beer para sa panghugas ng bibig o upang maibsan ang hangover.
Ngunit ito ay isang mapanganib na kombinasyon. Ang beer ay naglalaman ng alkohol na nagpapahirap sa atay na mag-detoxify. Ang saging ay mayaman sa asukal at ang asukal na ito ay nagpapabilis sa pagsipsip ng alkohol sa katawan. Bilang resulta, mas mabilis kayong malalasing, mas mabilis na mapapagod, at mas matindi ang pinsala sa atay. Ayon sa isang pag-aral ng University of the Philippines Diliman Department of Food Science and Nutrition, ang mga taong madalas uminom ng alak kasama ng mga pagkaing mayaman sa asukal tulad ng saging at durian ay may 2-5 beses na mas mataas na panganib ng pinsala sa atay kaysa sa mga hindi. Hindi ko sinasabing tigilan niyo ang pagkain ng saging. Ang saging ay isa pa rin sa pinakamahusay na prutas para sa kalusugan kung kakainin ng tama. Ngunit kung kakainin ng mali, o mali ang kombinasyon, o sa maling oras, ang saging ay maaring maging pabigat sa atay, bato, at digestive system. Ang isang saging ay hindi makakasama sa inyo, ngunit ang pagkain ng saging sa maling paraan araw-araw ang sanhi ng unti-unting pagdami ng sakit ng hindi niyo namamalayan. Simula ngayon, suriin ang inyong mga kaugalian. Nakakain na ba kayo ng saging kasama ng gatas o kasama ng kamote, patatas o mais o hindi namamalayan na nakakain na kayong ng saging pagkatapos uminom ng beer? Kung itigil niyo na sa pamamagitan lamang ng unti-unting pagbabago ng maliliit na pagkain. Ginagawa ninyong mas malusog ang inyong katawan araw-araw. Dahil ang kalusugan ay hindi nagmumula sa malalaking bagay. Nagmumula ito sa maliliit na kaugalian na paulit-ulit na ginagawa ng tama araw-araw. Kaya, masama ba ang pagkain ng saging? Hinding-hindi. Ang maling bagay ay ang paraan ng pagkain nito dahil kung kakainin ng tama, ang saging ay isa pa rin sa pinakamahalaga at pinakamalusok na prutas na ibinigay ng kalikasan. Ipapakita ko sa inyo kung bakit tinatawag ang saging na pambansang superfood at kung bakit ito ay perpektong karapat-dapat sa titulong iyon. Kung gagawin ng tama, ang saging ay hindi na lang prutas. Ito ay isang tunay na superfood at isang natural na bagong gamot na nagpapabuti sa presyon ng dugo, panunaw, pagtulog, balat at maging sa timbang nang walang anumang gamot na kailangan. Pag-isipan ito. Sa damingang prutas sa merkado, tulad ng mansanas, dalandan, peras, pakwan, mayroon bang prutas tulad ng saging na mura, maginhawa, madaling kainin, madaling itago, at mayroon ding enerhiya at maraming nutrients? Ayon sa datos mula sa Philippine Nutrition Council, ang isang average na laking saging ay halos doble ang dami ng kalori kaysa sa isang mansanas na may parehong timbang, ngunit mas mababa ang asukal kaysa sa maraming fruit juices na itinuturing na malusog. Kaya, para sa mga nakatatanda na gustong mapanatili ang kanilang kalusugan ng hindi labis na umasa sa mga health supplements, ang matalinong pagkonsumong saging ay isang mainam na pagpipilian. Hindi ko lang ito sinasabi base sa pakiramdam. Maraming rehabilitation hospitals, lalo na ang mga heart center sa Metro Manila, ang nagre-rekomenda ng pagkonsumo ng saging sa napakapanghikayat na dahilan, kabilang ang mga sports physician, nutritionista, at medya eksperto sa paggamot ng osteoporosis. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang siyam na dahilan kung bakit dapat isama ang mga 50 taong gulang pataas ang saging sa kanilang pang-araw-araw na dieta. Unang dahilan. Binababa ng saging ang presyon ng dugo at pinoprotektahan ang cardiovascular. Siguradong narinig niyo na ang mineral na potassium, may kakayahan itong i-neutralize ang sodium sa katawan na nagpapalaki sa mga daluyan ng dugo at nagpapababa ng presyon sa puso. Ayon sa isang pag-aaral ng Department of Health ng Pilipinas, ang mataong kumakain ng kahit isang saging araw-araw ay may 27% na mas mababang panganib ng high blood pressure kaysa sa mga hindi.
Ito ay lalong mahalaga para sa mga nakatatanda kung saan ang pagbabago-bago ang presyon ng dugo ay maaring magpataas ang panganib ang stroke. Pangalawang dahilan, binababa ang constipation at pinapabuti ang panunaw. Ang saging ay mayaman sa dietary fiber, lalo na ang pectin, na nagpapabilis sa paggalawang bituka at nagpapalambot sa dumi. Bukod pa rito, ang saging ay nagsisilbing natural na prebiotics na pagkain para sa mga kapakipakinabang na bakterya sa bituka. Ang mga nakatatanda na madalas makaranas ng constipation o problema sa pagsipsip ay maaring makita ang pagbuti ng kanilang kondisyon sa loob ng ilang araw kung kakain sila ng hinaw na saging sa umaga kapag hindi masyadong walang laman ang kanilang tiyan. Pangatlong dahilan, epekto laban sa cancer. Maaring mahirap paniwalaan, ngunit napatunayan ito sa siyensya. Kapag nakakaroon ng brown spots ang saging, tumataas ang dami ng antioxidant sa isang protina na tinatawag na TNF-alpha. Ang TNF na ito ay may kakayahang pigilan ang paglaki ng ilang cells ng cancer. Siyempre, ang pagkain ng saging ay hindi kapalit ng paggamot, ngunit maaari itong maging napaka-epektibong pantulong na panlaban, lalo na para sa mga nakatatanda kung saan bumababa ang natural na antioxidant capacity ng katawan. Pang-apat na dahilan, tumutulong sa pagtulog at binabawasan ang stress. Ang saging ay natural na pinakmumulan ng amino acid tryptophan na tumutulong sa katawan na gumawa ang serotonin na tinatawag ding happy hormone. Kapag stable ang serotonin, mas madaling makatulog at ang mood ay nagiging mas magaan at positibo. Kung may problema kayo sa maikling tulog, madalas na pagising o pagbangon sa hating gabi, subukang kumain ng kalahating saging mga 30 minuto bago matulog. Makikita niyo ang pagkakaiba. Panlima na dahilan, nagpapaganda ng balat at nagpapabagal sa pagtanda. Ang saging ay mayaman sa vitamin C at vitamin B6 na mahalaga para sa collagen synthesis at regeneration ng skin cells. Sa kasalukuyan, maraming sikat na cosmetic brands sa Pilipinas ang gumagamit din ng banana extract para sa moisturizing at whitening. Ngunit sa halip na ipahit sa labas, ang pagpapanatilingang ugalingang pagkain ng saging ay makakapagpaganda ng inyong balat mula sa loob. Ika-6 na dahilan, natural na pampalakas ng enerhiya. Ang isang saging ay naglalaman ng 3 uri natural na asukal, glucose, fructose at sucrose. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng mabilis at stable na enerhiya nang walang biglaang pagbaba ang blood sugar tulad ng kapag umiinom ng soft drinks. Ito ang dahilan kung bakit laging pinipili ng mga profesional na atleta ang saging bago at pagkatapos ng laro. Kung nakakaramdam kayo ng kawalan ng enerhiya sa umaga o pagkapagod sa hapon, subukang kumain ng isang saging sa halip na kape. Ika-7 dahilan, tumutulong sa pagkontrol ng timbang. Ang saging ay mababa sa calories ngunit nagbibigay ng matagal na pakiramdam ng kabusugan dahil sa dietary fiber at siksik nitong texture. Ang pagkain ng isang saging sa kalagitnaan ng umaga o hapon ay makakatulong upang mapigilan ang gana sa pagkain at maiwasan ang hindi malusog na merienda. Para sa mga nakatatanda na madaling tumaba dahil sa mababang physical activity, ito ay isang paraan upang epektibong makontrol ang enerhiya ng walang weight loss pills. Ika-8 dahilan, nagpapalakas ng immunity. Habang lumalampas ang edad na 50, nagsisimulang humina ang immune system na nagpapahirap sa pagkuhang sakit. Lalo na sa malamig na panahon, ang saging ay naglalaman ng vitamin C at B9 na mahalagang nutrients para sa katawan upang makagawa ng antibodies at mapalakas ang immune response. Kung madalas kayong makasipon, may matagalang ubo o mabagal ang pagaling pagkatapos makasakit, ang saging ay magiging natural na bodyguard para sa inyong immune system. At sa wakas, ika-9 na dahilan, tumutulong sa pagaling ng kalamnan pagkatapos mag-ehersisyo.
Ang saging ay mayaman sa magnesium at potassium at ang dalawang mineral na ito ay nagpaparelax sa kalamnan, nagpapababa ng contractions at tumutulong sa mabilis na pagaling pagkatapos ng ehersisyo o matinding gawain. Ang manakatatanda na mahilig maglakad-lakad sa umaga o gumawa ng magaan na ehersisyo ay makikinabang sa pagkain ng saging pagkatapos ng ehersisyo. Hindi lang ito nagbibigay ng enerhiya kundi nakakatulong din sa mabilis na pagbalik ng katawan sa balanse. Sa madaling sabi, kung alam niyo kung paano kumain ng saging sa tamang paraan, sa tamang oras, at makatuwirang ikinombina sa ibang pagkain, ang saging ay hindi lang isang prutas, kundi isang natural na gamot na hindi nangangailangan ng reseta, walang side effects, madaling makuha at abot kaya para sa bawat sambahayan. Ngunit napakaraming tao ang nakarinig tungkol sa mga benepisyo ng saging at nakakaroon ng subjective na pag-isip, hindi naunawaan at mali ang pagkain nito. Huwag palampasin ang susunod na bahagi. Ituturo ko sa inyo ang 6 na napakakaraniwan na maling akala na kung gagawin ay magpapawalang saysay sa lahat ng benepisyo na nabanggit sa itaas. Marami ang nagtatanong sa akin, okay lang po ba na kumain ako ng 3 o 4 na saging sa isang araw? Ang saging ay madaling kainin at hindi nakakasawa, kaya maaring mukhang okay lang. Ngunit tandaan, ang isang saging ay naglalaman ng malaking dami ng asukal at potassium. At kung labis na naipon, maari itong humantong sa electrolyte imbalance, lalo na para sa mga may mahinang bato o uminom ng gamot sa presyon ng dugo, at maari pa nitong mapataas ang panganib ng arrhythmia at hyperkalemia. Ibig sabihin, ang puso ay mabilis na tumitibok, napapagod, at nakakaramdam ng kaunting pananakit sa dibdib. Ngunit inisip lang na ito ay dahil sa katandaan. Sabi naman ng iba, kumakain akong 2 saging at 1 basong tubig sa halip na almusal para gumaan ang pakiramdam. Mukhang makatuwiran. Ngunit ang pagpapalit ng pagkain ng saging ay isang malaking pagkakamali. Bakit? Bagamat mayaman sa enerhiya ang saging, kulang ito sa protina, malusog na taba, at iba pang mahahalagang nutrients. Kung saging lang ang kakainin, mabilis na magugutom muli, kulang sa pangmatagalang enerhiya, at madaling mapabagal ang metabolismong katawan, lalo na ang mga nakatatanda, na nangangailangan ng sapat na nutrients upang mapanatili ang pagana ng kalamnan, buto, at utak. At hindi kayang ibigay lahat ng ito ng saging. Ang isa pang napakakaraniwang maling akala ay ang pag-iisip na mabuti ang pagkain ng saging sa walang laman na tiyan sa umaga. Maraming tao ang nag-iisip na kung kakainin ang saging sa walang laman na tiyan, masisipsip nito ang lahat ng nutrients. Ngunit iba ang realidad. Ang saging ay naglalaman ng maraming magnesium at natural na asukal. Kapag kinain sa walang laman na tiyan, mabilis na tumataas ang blood magnesium level na maaaring magdulot ng imbalance sa cardiovascular at digestive system. Maraming tao rin ang nakakaranas ng heartburn, pagkahilo, o kaunting pagtatay pagkatapos kumain ng saging sa walang laman na tiyan. Kung gusto niyo talagang kumain ng saging sa umaga, kainin ito kasama ng ibang pagkain tulad ng oatmeal o pinakuluang itlog upang mabawasan ang pasanin sa tiyan. Sabi ng iba, ang hilaw na saging ay mas mabuti dahil mas mababa ang asukal. Tama iyan, ngunit hindi sapat. Ang hilaw na saging ay naglalaman na resistant starch na mabuti para sa gut microbes, ngunit napakahirap digest para sa mga may mahinang digestive function. Kung ang mga taong madalas nakakaroon ng gas o may mahinang tiyan ay kumakain ng hilaw na saging, maari itong magdulot ng pagkabingi, constipation o pangmatagalang indigestion. Ang hinok na saging na hindi masyadong berde at hindi masyadong maraming batik ay ang pinakaligtas na pagpipilian para sa karamihan ng mga nakatatanda. Ang isa pang napakadelikadong bagay ay
Ang pag-isip ng maraming tao na ang saging ay ganap na ligtas na prutas, iniisip nila na lahat ay maaring kumain nito at walang allergy sa saging. Ngunit sa katunayan, ayon sa Philippine Society of Allergy, Asthma, and Immunology, 30% hanggang 50% ng mga taong may allergy sa latex ay nakpapakita rin ng allergic reaction sa saging. Ito ay tinatawag na cross-allergy syndrome. Maari kayong makaranas ng magaan na sintomas tulad ng pangangati sa bibig o lalamunan, pamamagang ng labi o rashes kapag lumunok. Ngunit kung hindi niyo ito pinansin at patuloy na kumain ng maraming beses, maaring mas malakas ang reaksyon ng katawan kung nakaroon na kayong allergy sa latex, almonds o avocado. Dapat kayong maging maingat kapag kumakain ng saging. Sa huli, marahil marami sa atin ang naniwala na ang saging at gatas ay isang perpektong almusal. Naintindihan ko dahil mukha itong mabilis, maginhawa, at sapat na masustansya. Ngunit tulad ng sinabi ko sa unang bahagi, ang kombinasyon ng dietary fiber ng saging at lactose ng gatas ay maaring magdulot ng pakabingi at gas, lalo na para sa mga nakatatanda kung saan bumababa ang digestive enzymes sa bituka habang tumatanda. Sa halip na kainin ang dalawang ito ng sabay sa umaga, kumain ng saging kasama ng oatmeal o magdagdag ng yogurt. Ito ay dahil ang probiotic sa yogurt ay nakakatulong sa panunaw ng mas madali kaysa sa ordinaryong gatas. Hindi lang iyan. May mga taong hindi dapat madalas kumain ng saging at mayroon ding magamot na kapag ininom kasama ng saging ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa kalusugan. Suriin kung kasama kayo sa grupong iyon. Una, ang mataong umiinom ng gamot sa presyon ng dugo o diuretics ay dapat maging maingat. Ang dalawang gamot na ito ay napakakaraniwan sa mga nasa gitna at matatanda. Ayon sa datos ng Department of Health, hindi bababa sa 1 sa 3 tao na 60 taong gulang pataas ay umiinom ng gamot sa presyon ng dugo o diuretics. Ang problema ay ang saging ay naglalaman ng medyo mataas na potassium. Ito ay isang mineral na napakahalaga para sa cardiovascular system. Ngunit kung umiinom kayo ng gamot na nagpapataas ng potassium sa dugo at kumakain ng maraming saging araw-araw, ang katawan ay magiging overpotassium. Sa ganoong sitwasyon, maaring irregular ang tibok ng puso, makakaramdam kayo ng palpitations, pagkahilo, pagduduwal, at panghihina ng kalamnan. Ang tibok ng panghihina ng sa mas malubhang kaso, maaari itong humantong sa pagkahimatay, arrhythmia, o maging stroke. Hindi lang ito isang babala, kundi isang bagay na binigyang diin sa 2022 rekomendasyon ng Philippine Heart Association. Pangalawa, lalo na mahalaga ang mataong may problema sa bato, lalo na ang may chronic kidney disease. Para sa normal na tao, kapag kumain ng saging o iba pang pagkaing may potassium, nilalabas ng bato ang sobra. Ngunit kung mahina ang bato at humina ang function nito, mananatili ang potassium sa dugo na humahantong sa isang kondisyon na tinatawag na potassium poisoning. Hindi niyo ito agad mapapansin, ngunit ang mga lihim na sintomas tulad ng pangingjilo ng kamay at paa, panghihina ng kalamnan, irregular na tibok ng puso, at patuloy na pagkapagod ay maaring senyales na ang potassium sa dugo ay lumampas na sa ligtas na antas. Nagbabala rin ang Philippine Society of Nephrology na ang mga pasyente na may kidney disease ay dapat limitahan ang pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa potassium, lalo na ang saging. Pangatlo, mas bihira ngunit kasing delikado ay ang mataong may allergy sa latex. Maaring ngayon niyo lang ito narinig, ngunit ang saging ay isa sa mga prutas na may posibilidad na magdulot ng cross-allergy sa latex. Nangyayari ito dahil ang ilang protina sa saging ay katulad ng istruktura ng protina sa goma ng puno.
Kung dati na kayong nakaranas ng pangangati sa bibig o lalamunan, pamamaga nga labi. Oras pagkatapos kumain ngang saging, pinakamabuting makpa-allergy. Test sa ospital, ang food allergies ay hindi lang nagtatapos sa rashes o pangangati. Kung hindi ito matukoy at pamahalaan ng maaga, maari itong magdulot ng systemic reaction o maging anaphylactic shock na lalong mapanganib para sa mga nakatatanda. Pang-apat na kaso ay ang mga taong may diabetes o prediabetes. Ang isa sa mga karaniwang maling akala ay ang pag-isip na ang saging ay prutas at ang prutas ay malusog, kaya maari itong kainin ng marami. Ngunit hindi ito totoo para sa lahat, lalo na sa mga nangangailangan ng blood sugar control. Ayon sa pagsusuring Philippine Nutrition Council, habang mas hinog ang saging, mas mataas ang natural na nilalaman ng asukal at kasama ring tumataas ang glycemic index. Kung kakain kayo ng masyadong hinog na saging, ibig sabihin, maraming itim na batik at malambot. Mabilis at mataas na tataas ang blood sugar. Pagkatapos kumain, na nagdudulot ng pagkapagod, pagkahilo, pagkauhaw, at sa matagalang panahon ay pahihirapan ang blood sugar control. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi maaring kumain ng saging ang mga diabetic. Pumili lamang ng saging na hindi masyadong hinog at kainin ito kasama ng fiber o malusok na protina tulad ng unsweetened yogurt o ilang almonds. Ang mga kombinasyong ito ay nagpapabagal sa proseso ng pagsipsip ng asukal na nakakatulong upang mapanatili ang mas stable na blood sugar pagkatapos kumain. Sa puntong ito, maaring medyo nag-aalala ang ilan sa inyo. Siguro kasama kayo sa isa sa mga nabanggit. Maaring kumain kayo ng saging kasama ng gamot o sobra ang kinain kung may diabetes kayo. Ngunit huwag masyadong mag-alala. Ang pinakamahalaga ngayon ay hindi ang sisihin ang sarili, kundi ang simulan ang pagbabago simula ngayon. Hindi ko sinasabing ganap na alisin ang saging sa inyong dieta. Sa halip, kung kakainin sa tamang paraan, sa tamang oras, at sa tamang dami, ang saging ay isa pa ring napakagandang kasama para sa kalusugan ng mga nakatatanda tulad ng pagpapabuti ng pagtulog, panunaw, presyon ng dugo, at pagsuporta sa kalusugan ng puso. Ngunit tulad ng sinabi ko sa simula, ang saging ay hindi isang all-around na gamot. Walang ganap na perpektong pagkain kung kakainin ng maling tao, sa maling paraan, o sa maling oras. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 5 pinakamatalino at pinakaligtas na kombinasyon sa saging. Upang sa bawat pagkain niyo nito, mapapalakas niyo ang inyong kalusugan ng walang pag-alala, patuloy tayong manatili. Unang kombinasyon, napakasimple at epektibo. Saging at oatmeal. Ito ay isang mainam na almusal para sa mga nag-aalala sa blood sugar o gustong makbawas kang timbang habang nakakaroon ng sapat na enerhiya sa buong umaga. Ang saging ay nagbibigay na natural na asukal na dahan-dahang nasisipsip at ang oatmeal ay mayaman sa soluble dietary fiber na nakokontrol ng blood sugar. Pagkatapos kumain at nagbibigay ngan matagal na pakiramdam ngan kabusugan. Isang mangkok ng pinakuluang oatmeal na may dinuro na kalahating saging at counting money ay bumubuo ng isang perpektong almusal. Pangalawang kombinasyon, saging at yogurt. Ito ay isang napakagandang pagpipilian upang madagdagan ang kapaki-pakinabang na bakterya sa bituka na lalong kinakailangan pagkatapos ng edad na 50. Ang yogurt ay naglalaman ng probiotics na nagpapabuti sa kapaligiran ng good microbes. At ang saging ay nagsisilbing pagkain para sa mga kapaki-pakinabang na bakterya na ito upang lumago ng maayos. Kung madalas kayong nakakaroon gas, hindi magandang panunaw, o constipation, ang paghalo ng ilang hiwa ng saging sa isang tasangang yogurt sa hapon ay maring magbago ng malaki sa inyong digestive system sa loob ng ilang araw.
Pangatlong kombinasyon. Saging at almond butter. Ito ay isang mahusay na merienda, lalo na pagkatapos maglakad-lakad sa umaga, mag-stretching exercise, o gumawa ng magaan na ehersisyo. Ang saging ay nagbibigay ng mabilis na enerhiya, at ang almond butter ay mayaman sa protina at malusog na taba, na nakakatulong sa pagaling ng kalamnan at pinipigilan ang pagkawalan ng kalamnan, na napakahalaga para sa mga nakatatanda. Pahiran ng kaunting almond butter, ang hiwa ng saging, o idagdag ito sa smoothie para sa masarap na lasa at kalusugan ng cardiovascular. Pang-apat na kombinasyon. Saging at blueberries. Huwag lang itong isipin na isang western style na pagkain. Ang blueberries ay mayaman sa makapangyarihang antioxidants na lalong mabuti para sa memorya at pagganang utak, at ang saging ay tumutulong sa mahusay na paghahatid ng nutrients sa utak. Para sa mga nag-aalala sa paginang ng memorya, pagkalimot, at pagbabangang konsentrasyon, ang banana blueberry smoothie sa umaga ay isang regalo sa utak. Huling kombinasyon. Saging at spinach. Maaring medyo kakaiba pakinggan, ngunit talagang epektibo ito. Ang spinach ay mayaman sa iron at magnesium na nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo at nagpapataas ng stamina. Kapag kinain kasamang saging, ang vitamin C ng saging ay nakakatulong sa mas mahusay na pagsipsip ng iron ng spinach. Ito ay isang smoothie na inirekomenda ng mga nutrisyonista para sa mga nakatatanda na may kaunting anemia o madalas nakakaramdam ng pagkapagod at pagkahilo. Upang may labas ang tunay na benepisyong saging, hindi lang mahalaga kung ano ang kakainin kasama nito, kundi pati na rin kung paano pumiling saging, kung paano ito itago, at kung paano ito ihanda na angkop para sa mga nakatatanda. Ang masumusunod na maliliit na tip ay makakatulong upang maiwasan ang pag-aksaya at masulit ang bawat saging. Una, paano pumili ng saging? Maraming tao ang nag-iisip na mas mabuti ang saging kapag mas hinok ito, o ang magandang saging ay maaring kainin agad. Ngunit hindi ito totoo. Ayon sa rekomendasyon ng Philippine Nutrition Council, ang isang moderately hinok na saging ay may matingkat na kulay dilaw na balat at maaring may ilang mapusyaw na brown spots, ngunit hindi itim o malambot. Ang masyadong hilaw na saging ay madaling magdulot ng constipation, lalo na para sa may mahinang panunaw. Samantala, ang masyadong hinok na saging, ibig sabihin, maraming itim na batik, ay may mas mataas na nilalaman ng asukal kaysa sa karaniwan. At kung kakainin sa walang laman na tiyan sa umaga, mabilis itong magpapatas ng blood sugar, na lalong mapangganib. Para sa mga may prediabetes o diabetes, ang isa sa mga pagkakamali na ginagawa ng marami pagkatapos bumili ng saging ay ang paglalagay ng buong kumpol ng saging sa plastic bag at paglalagay nito sa kusina o malapit sa sikat ng araw. Ang tila inosenteng kilos na ito ay nagpapahinong ng saging ng napakabilis, nagpapadilim sa tangkay, at nagpapalambot sa loob. Upang malutas ito, tanggalin ang mga saging isa-isa mula sa kumpol at balutin ang tangkay ng plastic wrap o aluminum foil. Ang paraang ito ay nagpapabagal sa paglabas ng ethylene gas, isang natural na gas na nagpapahinong ng prutas na nakatulong upang mapanatili ang saging na sariwa ng 2 o 3 araw. Bukod pa rito, kung masyadong hinok ang saging at hindi na ninyo makakain lahat, huwag itong itapon. Gamitin ito sa pamamagitan ng paghahanda at pagyelo. Gupitin ang saging sa malilit na piraso at ilagay sa airtight container sa freezer. Kapag kailangan, maaari ninyong gamitin ang mga saging na ito para gumawa ng smoothies. Pahaluin ito sa yogurt, kaunting oatmeal, at ilang blueberries para sa isang malamig, masustansya, at napakabuting inumin para sa panunaw. Ayon sa isang pag-aaral ng University of the Philippines, ang frozen na saging ay nagpapanatili ng higit sa 90% ng potassium at vitamin B6 nito,
na halos walang paggawala ng nutrients. Kung nagda-diet kayo o kailangan ninyong kontrolin ang blood sugar, ang sugar-free na inihaw na saging o freeze-dried na saging ay dalawang pagpipilian na dapat isaalang-alang. Ang inihaw na saging ay nakakapababa ng tamis at nagdaragdag ng natural na aroma at mas madaling diges. Samantala, ang freeze-dried na saging, ibig sabihin, ang saging na tinanggalan ng tubig sa mababang temperatura at pinatuyo, ay malutong at may natural na tamis at maaring gamitin bilang merienda sa hapon sa halip na chips o fried snacks. Ang isa pang pag-ingat ay ang oras ng pagkain ng saging. Hindi laging okay na kumain ng saging, lalo na kapag ganap na walang laman ang tiyan. Ang saging ay may maraming natural na asukal at ang pagkain nito sa walang laman na tiyan ay mabilis na nagpapataas ng blood sugar na maaring magdulot ng pagkapagod o pagkahilo sa ilang sensitibong tao. Ang pinakamahusay na paraan ay kainin ito pagkatapos ng magaan na pagkain o kasama ng magaan na protina tulad ng yogurt o almonds upang mapabagal ang pagsipsip ng asukal at mapanatili ang stable na enerhiya. Ngayon, kung babalikan natin, mapapansin niyo na ang saging, isang mura at pamilyar na prutas, ay may napakaraming matututunan. At ito ang dahilan kung bakit palagi kong sinasabi na ang saging ay isang pambansang prutas. Ngunit totoo ito kung ginagamit ng tama. Huwag itong kainin ng basta-basta dahil lang sa ito ay maginhawa at madaling makuha. Huwag din itong kainin ng walang pinipili dahil lang sa ito ay mabuti. Ang bawat katawan ay isang mundo at pagkatapos enggit ng edad, ang lahat ng pumapasok sa katawan ay dapat na tama, sa tamang oras, at sa tamang paraan upang maging tunay na epektibo. Tandaan ninyo ito, walang ganap na perpektong pagkain. Ang tamang paggamit lamang ang nagiging kasama nito sa kalusugan. Ganon din sa saging. Kung kakainin ng tama, ito ay nagiging natural na gamot para sa pagtulog, puso, memorya, at digestive system. Ngunit kung kakainin ng mali, ang saging na iyon ay maaring maging pabigat sa atay, bato, at cardiovascular. Kaya, kung gusto niyo pa rin kumain ng saging bukas, tandaan ang maibinahagi ko. Sa maliliit na pagbabago araw-araw, unti-unti ninyong mararamdaman ang pagbabago sa inyong katawan. Mas magaan, mas malusog, at mas masigla. At kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang mga ibinahagi ko ngayon upang mas maunawaan kung paano kumain ng saging ng tama, iwasan ang mga pagkakamaling tahimik na sumisira sa atay at bato, huwag niyo itong ipakait sa iba. Marahil ang inyong asawa, kapatid o kapitbahay na umiinom ng kape kasama ninyo araw-araw ay hindi namamalayan na mali ang paraan ng pagkain ng saging. Sa isang pagbabahagi lamang ng video na ito, matutulungan ninyo ang isang tao na makalayo sa panganib ng digestive at cardiovascular diseases at makakatulong pa kayo na maiwasan ang isang stroke na maaring dumating anumang oras. Bago matapos, taos puso akong umaasa na maglaan kayo ng sandali upang magsulat ng isang pangako para sa inyong sarili. Sa comment section sa ibaba, isang pangungusap lang ay sapat na. Hindi na ako kakain ng saging kasamang gatas. O simula ngayon, babaguhin ko ang aking almusal. Ang pagsusulat ay hindi para malaman ko, kundi para maalala ninyo ang inyong sarili na sinisimulan ninyo ang isang bagong paglalakbay araw-araw. Isang paglalakbay tungo sa mas malusog, mas ligtas, at mas proaktibong buhay. Kung sa tingin ninyo ay hindi mahirap unawain ang paraan ng pagbabahagi ko, tulad ng isang aklat medikal, at sa halip ay pala kaibigan, praktikal, at maaaring ilapat sa pang-araw-araw na buhay, mag-subscribe at ion ang notification bell. Sa bawat paggawa ninyo nito, hindi lang ito isang simpleng pag-click.
kundi isang pangako rin sa inyong sarili. Pinipili ko ang isang buhay na may malay. Pananagutan ko ang kalusugan ko at ng aking pamilya. Hindi natin mapipigilan ang paglipas ng panahon. Ngunit maaari nating proactively na sikapin na ang natitirang bahagi ng ating buhay ay hindi nakatali sa kama, umaasa sa gamot o sa mga anak. Karapatan nating mabuhay ng magaan, na may malusok na mga taon, magandang memorya at payapang isip. Salamat sa pagsama sa akin sa buong video na ito. Sa susunod na video, patuloy kong ibabahagi ang mas simple ngunit epektibong pang-araw-araw na health tips na hindi lang makatulong sa inyo na maiwasan ang sakit, kundi makakatulong din sa inyo na lubos na tamasahin ang bawat sandali kasama ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay. At sa huli, muling binibigyang diin ang isang napakahalagang punto. Ang lahat ng impormasyong ibinahagi ko ngayon ay may layuning pang-edukasyon. Kung mayroon kayong pre-existing conditions, umiinom ng partikular na gamot, o sumasailalim sa paggamot sa ospital, siguraduhin kumonsulta muna sa inyong doktor bago baguhin ang inyong dieta o pamumuhay. Naway palagi kayong payapa at malusog at makita-kita tayo sa susunod na video.